بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ang pagpapatuloy ng ating online study class pagkaraan ng third exam, pagkaraan natin makapag-exam ng pangatlong exam. At welcome po sa lahat ng bagong estudyante ng ating online study class. At ipinapaalala ko lamang na sa mga bagong estudyante ay mangyari po lamang na panoorin ang lahat ng episode, lahat ng video at basahin ang mga modules. Mula episode 1, mula module 1 hanggang sa episode 36. Episode 36 at ito ang episode 37. Lahat po panonoorin ninyo dahil unang dahilan sa final exam, lahat ng episode ay doon magmumula ang ating exam mula episode 1 hanggang sa kung saan tayo magtatapos. So dapat nyong panoorin lahat ng mga episode at ng mga videos. Pangalawang dahilan, at ito ang pinakamahalaga, hindi mo maunawaan yung mga huling bahagi, huling episode kung hindi mo panonoorin yung mga naunang episode, unang bahagi ng ating online study class. Kasi may kaugnayan sa mga naunang episode. May mga nababanggit tayo na mga terminolohiya na hindi na natin sinasalin sa Tagalog dahil na-take up na natin to sa mga unang episode. At saka hindi mo talaga maunawahan dahil yung mga unang episode ay mga madali lamang basic, at hindi mo maunawan ang mga susunod, mga huling bahagi kung hindi mo panonoorin ang unang bahagi ng ating mga lecture, lalong-lalo na sa FEC, na konektado ang mga episode nito, Kasi inumpisaan nila ang FEC sa wudu, sala. So hindi mo maunawaan ang unang bahagi kung hindi mo hindi mo maunawaan ang mga huling bahagi kung hindi mo panonoorin ang mga naunang episode. So panoorin niyo po lahat yan. Yan ay kondisyon, obligado sa inyo na panoorin ang mga naunang episode kasi diyan magmumula ang lahat ng katanungan sa final exam na ating isasagawa inshallah ta'ala. So ngayon po sa ating subject na akida, kung inyong maalala, tayo ay huminto sa paksang iman, sa paksang iman. Kasi dito sa aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi, Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara, pagkaraan ng kanyang pagtatalakay sa 6 na haligi ng iman, ay isinunod niya yung mga usapin sa akida o mga paksa sa akida na maaring mahalagang paksa din, mga saligan paksa na sa akida na kanyang tinalakay, So natalakay natin yung ru'ya, yung iman, yung ang makita natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay at yung patungkol sa iman at iba pa. So ngayon naman sa episode na ito, episode 37 sa araw na ito, tatalakayin natin ang ukol sa as-sahaba, yung paksa hinggil sa sahaba. Yung mga disipulo, mga kasamahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ibig sabihin ng sahaba. Mga disipulo, mga kasamahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit, bagamat may definition ang sahaba. So ang paniniwala sa mga sahaba, mga kaibigan, mga kapatid, ay bahagi po ng ating paniniwala o pananampalataya. Alam nyo ba yon? Na ang isa sa saligan ng ating paniniwala, pananampalataya, ay ang paniniwala sa mga sahaba. Ito ay parte ng ating akida, doktrina. Dahil sa mga hadith,
no, mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila ang nagsalaysay nito. Sila ang nagsalaysay ng mga hadith at sila ay mapagkakatiwalaan, no, sila ay mapagkakatiwalaan at parte ng ating iman, no, ginawang saligan ng iman ay ang paniniwala, pagmamahal, pagtitiwala sa mga sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So unang usapin na ating tatalakayin hinggil sa mga sahaba ay tatalakay muna natin, bibigyan natin ng kahulugan ang sahabi, no, ang sahabi, ang sahabi, as-sahabi ay singular, no, at ang pangbabae sahabiya, no, ang ibig sabihin ng sahabi, disepolo. Ano bang kahulugan ng yung sahaba o yung sahabi? Sabi dito ng ating Sheikh, man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik, no, wa mata ala dhalik. Ito ang kahulugan ng sahaba. Ang sinumang nakasalamuha o nakasama ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya ay naniwala sa kanya at namatay sa ganung kalagayan o paniniwala. Ano ibig sabihin nun? Sinuman sa panahon ng mahal na propeta, sinumang nakasalamuha o nakita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at naniwala, sumampalataya, naniwala sa mahal na propeta, sa relihiyon, sa kanyang mensahe. Ibig sabihin na naging mu'min siya, naniwala siya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at namatay siya hanggang sa binawian ng buhay at sa ganung kalagayan, ibig sabihin sa ganung paniniwala. Hindi lahat ng taong nakakita sa mahal na propeta ay matatawag na sahaba. Yun ang ibig sabihin. No? Kasi may mga tao sa panahon niya na hindi naniwala, bagamat nakita siya, nakasalamuha, hindi naniwala. O di kaya naniwala sa kanya, no? Subalit nagmurtad, no? Naging kafir. So hindi mapapabilang sa tinatawag na sahaba. Ito ang ta'rif, ito ang definition. Nakita ang mahal na propeta o nakasalamuhan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, naniwala sa kanya, sumampalataya sa kanya at namatay sa ganung kalagayan. Tatlong kondisyon 'yon. So ito lamang yung makakapasok sa kahulugan ng sahaba. So pag sinasabi nating sahaba ay dito dapat mapaloob itong tatlong nabanggit natin, no? Tatlong nabanggit natin. Ang mga sahaba wahum kulluhum udul lianna Allah subhanahu wa ta'ala قد اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم ورضي عنهم وتاب عليهم ووصفهم بأكرم الأوصاف ووعدهم خير عدة. No? Ang ibig sabihin, ang mga sahaba ang pinakamainam na tao pagkaraan ng mga propeta at sugo, at ang henerasyon nila ang pinakamahinam na henerasyon, no? At dahil sila ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging sahaba, mga disepolo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, no? At sila ay dinalisay sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at kinalugdan, pinatawad at pinuri sa pinakamarangal na pagpupuri. So yan ang mga sahaba. Sila ay mapagkakatiwala, udul, mapagkakatiwalaan natin sila. Dahil sila nagsalaysay ng ating mga hadith. Sa kanila nakasalaysay, nakasalalay ang mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ang nagparating sa atin ng mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila ay mapagkakatiwalaan at pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinili sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at dinalisay sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may pagkakamali man sa kanila ay pinatawad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinuri sila ni Allah sa napakaraming aya, no, na sa pinakamarangal na paglalarawan, katangian. So ito ang napapakita ng kainaman, kahigitan at pagiging makatarungan at mapagkakatiwalaan ng mga sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa sinabi ng mahal na propeta, khairun nasi qarni o khairu ummati qarni. Ang pinakamainam na henerasyon, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ang aking henerasyon kasama ng aking mga sahaba. So ito yung nagpapakita ng kainaman nila. Sila ang pinakamainam na tao pagkaraan ng mga propeta, mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala.
No? Ganun din sa aya, napakaraming aya, mga kaibigan, mga kapatid, na tumutukoy sa kainaman, kahigitan, no, ng mga sahaba radhiyallahu anhu. Sabi ni Allah, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a ila akhiril maaya. Ito yung isa sa aya, no, na nagpapakita ng kainaman, kahigitan ng mga sahaba. Ganun din ang aaya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an. Sila yung mga taong nangauna sa mga muhajirin at mga ansar, ibig sabihin yung mga sahaba, at sinumang sumunod sa kanila sa kabutihan, radiyallahu anhum wa radu'an. Kinalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung aya, nagpapakita na si Allah subhanahu wa ta'ala, kinalugdan niya ang mga sahaba radiyallahu anhum. Sabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, wag niyong maliitin, wag niyong ipahamak, wag niyong laitin, wag niyong kutyain ang aking mga sahaba. Wallahi, no, sabi ng mahal na propeta, ako'y sumusumpa kay Allah, kung ang isa sa inyo ay magsadaka, no, nakasing laki ng bundok ng Uhud, ng gold, nakasing laki ng bundok ng Uhud, ay kahit pa siya gumugol, magsadaka ng ganung kalaki, hindi niya matutumbasan, hindi niya mahalin tulad ang nagawang kabutihan ng isa lamang sa aking mga sahaba, o kahit kalahati man, no, kalahati man sa gawain ng isang sahaba, nakabilang sa sahaba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ganyan kainam, kafadl ng mga sahaba, dahil ang mga sahaba, ginugol nila ang lahat ng kanilang tinataglay, maging ang kanilang mga buhay ay kayang ibinuwis nila, no, sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, para lamang sa relihiyon ni Allah, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsuporta, no, pagtaguyod sa mensahe, relihiyon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganyang kalaki ang pagsasakripisyo, paggugol ng mga sahaba sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon naman, mga kaibigan, mga kapatid, ikalawang topic na ating tatalakayin patungkol sa mga sahaba ay sabi ni Sheikh, فَإِنَّهُمْ يَتَفَاضَلُونَ تَفَاضُلًا عَامًا وَخَاصًا فَمِنْ مَرَاتِبِ التَّفَاضُلِ الْعَامِ. Ibig sabihin dito, ang mga sahaba, bagamat sila ay may karangalang kainaman, ay nagkakaiba-iba sila ng antas. Nagkakaiba-iba ng antas ang kainaman, kahigitan nila. So may mga mas mainam sa kanila. May mga mas mainam sa kanila. Bagamat silang lahat ay may kainaman, general, subalit may mga mas mainam sa kanila, individual o pangkalahatan. No, individual o pangkalahatan. May mas mainam sa kanila, nagkakaiba-iba yung antas ng kainaman nila. Yung ibig sabihin. Kaya dito sabi natin, ang antas ng kahigitan o kainaman nila ay magkakaiba-iba ayon sa mga sumusunod. Ang unang pinakamainam sa kanila ay si Abu Bakar. Pinaniniwalaan natin ng pinakamainam sa mga sahaba ay si Abu Bakar. Pagkaraan si Omar, pagkaraan si Uthman, pagkaraan si Ali radhiyallahu anhu, ang apat na khulafa. No, ang pinakamainam sa apat ay si Abu Bakar, pero sa lahat ng sahaba, ang pinakaunang antas na pinakamainam sa kanila itong apat na khulafa. Pinaniniwalaan natin si Omar, si Abu Bakar, si Omar, si Ali, si Uthman, si Ali. So ito yung unang mainam sa mga sahaba. Pangalawa, ang 10 binalitaan na sila'y mga tao sa paraiso. Al-ashara al-mubashsharuna bil jannah. No, al-ashara al-mubashsharun na bil jannah. Ito yung pinaniniwalaan natin na pangalawang antas na mainam sa mga sahaba. Ang 10 mga sahaba na binalitaan na sila mga tao sa paraiso na bagamat sila ay nabubuhay pa. Sino yung 10 na ito? Unang 4 yung khulafa al-arba'a. Sina yung unang 10, no? Panglima si Abdurrahman bin Auf, si Sa'ad, si Talha, si Zubair, si Abu Ubaidah, si Sa'id ridwanullah alaihim.
Ito yung sampung mga sa sahaba na binalitaan na sila yung mga tao sa paraiso. Ito yung pangalawang antas, no, ng mga kainaman ng mga sahaba. Pangatlo, Ahlul Bait, pamilya ng Rasulullah. So pinaniniwalaan na din natin yung Ahlul Bait, may kainaman sila, may karapatan sila sa atin. No, at itinagubilin sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagmamahal, pagtataguyod, pagrespeto, paggalang sa pamilya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at pagmamahal sa kanila. Maraming hadith na nabanggit at tumutukoy sa kainaman, no, pagmamahal sa mga pamilya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, ang mga muhajirun at ansar. Yung mga muhajir, ang tinatawag mga kaibigan, mga kabatid, ito'y katawagan. Yung mga muhajir, yung mga sahaba na galing sa Makkah na lumikas sa Madina. No, yung nag-transfer o lumikas sa Madina. Yung mga sahaba na ang original nila ay taga Makkah at pagkaraan ay naghijra sila. Alam natin yung kwento dito, no, yung naghijra sila sa Madina. Sila ang tinatawag na mga muhajirun, mga sahaba na mga muhajir. Lumikas, no, iniwan nila ang Makkah patungo sa Madina para lamang sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga ansar naman, yung mga sahaba na mga tao sa Madina na tinanggap nila, ni-welcome nila, no, tumulong sila, no, tinanggap nila ang mga sahaba, mga sahaba na galing sa Makkah. So ito lang tinatawag na ansar, nagtaguyod nung sumuporta sa relihiyon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So sila ang tinatawag na muhajirun at ansar. Bagamat pinaniniwalaan natin ang mga muhajir ay mas mainam kaysa sa mga ansar. No, mas mainam kaysa sa mga ansar. Yung mga muhajir ay pinaniwalaan natin na may kainaman sila sa mga ansar. No, yan ay paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikalimang antas uri ng mga sahaba, yung Ahlul Badr. Yung Ahlul Badr ay may kainaman din sila. Yung mga Ahlul Badr, sila yung nakasaksi o naka-attend sa digmaan sa Badr. Ito yung unang digmaan na nangyari sa Islam, sa pagitan ng Islam at kufr. Sa itong unang digmaan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung Ghazwatu al-Badr. Inshallah ta'ala matatalakay natin ito. Ito yung ilang sahaba lamang yung mga naka-attend dito, more than 300, no, na naka-attend sa digmaan na ito. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa Badr? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi hinggil sa Badr, sabi niya, gawin nyo ang i'malu ma syi'tum qad kafartu lahum. Subhanallah. Sinabi niya sa mga Ahlu Badr, gawin nyo na ang nais nyo gawin dahil pinatawad ko na sa inyo ang lahat ng inyong kasalanan. Subhanallah. Ito yung kainaman ng Ahlu Badr, naka-attend, nakasaksi, no, sa tinatawag na Ahlul Badr. Ganun din yung Ahlul Bai'ati Ridwan, no, pinaniniwalaan natin na kainaman, uri ng antas, kainaman ng mga sahaba, yung mga nakasali sa tinatawag na Ahlul Bai'ati wa Ridwan. Ito yung nangyari sa yung kasunduan na nangyari dun, ito yung nangyari Ahlul Bai'ati Ridwan, no, yung sa Sulhul Hudaybiyah, nung sila ay mag-umrah at hinarangan sila ng mga kuffar at pagkaraan, may nangyari kasi na si Uthman bin Affan isinugo, ipinadala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah upang mag-negotiate. Pagkaraan na balita, hindi na siya nakabalik ng 3 days, na nabalitaan nila, narinig nila na siya ay pinaslang ng mga kuffar. Pagkaraan nagalit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at inipon niya yung mga sahaba, no, na sila ay magkakaisa na papasukin nila ang Makkah, no, dahil sa narinig nila na pinaslang nila si Uthman. Pero bagamat hindi totoo, pagkaraan doon ay nagkasundo silang lahat sa ilalim ng puno na ito, sa puno sa Hudaybiyah. So nagkaisa silang lahat, nagpakita sila ng suporta sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So yung pangyayaring yun ay kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinuri sila ni Allah sa ayah sa suratul Fatah,
no, radiyallahu anhum wa radu'an, kinalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ginawa nilang pagsuporta, pagpapakita ng pagkakaisa, pagsuporta sa mahal mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito yung mga kapatid, mga kaibigan, yung mga uri ng mga sahaba na lubos na binigyan ng kainaman, kahigitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah sa susunod na episode ay tatalakay natin yung mahalagang paksa, yung wajib, yung mga karapatan at obligasyon natin sa mga sahaba na dapat nating gampanan, dapat nating isakatuparan. So ito yung mahalagang paksa po na ating tatalakayin, yung mga obligasyon natin, yung mga karapatan sa atin ng mga sahaba, hinggil sa mga sahaba radiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, at naway napupulatan natin ng aral itong mga paksa na ating tinatalakay. So hanggang dito na lamang. Kung mayroong kayong katanungan, mga kaibigan, mga kapatid, ay i-PM nyo lamang sa akin. So jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Gantimpalaan nawa kayo ni Allah at pagpalain nawa kayo ni Allah sa patuloy ninyong pagsusubaybay, pakikinig sa ating mga lecture. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.